Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Dr. Samuel Joseph M. Castro, Deputy Program Coordinator ng National African Swine Fever Prevention and Control Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang Pilipinong magbababoy, magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang munting panalangin po muna tayo. Panginoon, minsan ay mahirap pong mahalin ang aming mga kapwa. Ngunit kahit nakagagawa po sila ng masama sa amin ay nais po namin silang mahalin dahil minahal mo po sila. Bigyan mo po kami ng lakas na mahalin ang iba kahit mahirap at bigyan mo po kami ng pagkakataon upang maipakita sa iba ang inyong pag-ibig. Muli ay amin pong iniaalay ang simula, kabuuan hanggang dapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, May 20, 2023. Welcome po sa Season 5, Episode 20 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Sa pamamagitan po ng Facebook, hanapin nyo lamang po yung 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page. At syempre po sa mga nakikinig sa kanilang radyo, talapitang 702 po tayo ha sa AM band. At pagbati po sa mga nagiiwan ng kanilang mensahe sa ating program link. Kabilang na nga po kay Ma'am Dulce Alicante na walang humpay na nagbibigay ng suporta bilang top fan po ng DZAS FB page. So maganda umaga po, Maunlad na Pilipino. Patuloy na pagpapala po sa inyong program. Thank you po. Thank you rin po. At greetings din po ng belated happy birthday sa ating katuwang sa paghahatid sa inyo ng Agri On Air, si Sir JV Masilang ng DAATI. Belated happy birthday po sir noong May 14. At belated happy birthday din po sa aking pinsa na si Kuya Emmanuel Martinez noong namang May 16. At ngayong umaga, para po sa panahon ng Post-Harvest Loss Prevention Week, kasama po natin ang DA Filmic sa katauhan ni Dr. Rodolfo P. Estigoy, ang kanilang technical consultant para sa assets ng once again po ng DA Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Abangan po yan maya-maya lamang. At patuloy po tayo sa ating mga bahagi na binibigay namin sa inyo mga bawat episode po ng MNP, kasama po yung editorial ni Kajan Enriquez, maging ang Regions on the Go, kasama po ang ating mga farmcasters, gain din ng agri-history at Farmtastic Pinoys. Abangan po yan, kasama si Imari Vergara at ang Unlad Komunidad. Ayan, katuwang po ang DAPRDP or Philippine Rural Development Project. At ang ating Agri-Trivia segment po, muli hatid po ng DA Filmec at ng DA AFID. Syempre po, lingkod po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura at syempre po, gaya ng nabahagi natin kani-kanina lamang o kasasabi lamang natin, yung bahagi po ngayon nga ni Kajan ay ugnay po o maaaring may ugnay natin sa katatapos lang na Livestock Week. Sa celebration nga po ito sa panguna po ng mga nasa DA Central Office
ng ating National Farmers and Fisher Folks Month. So sa editorial po ni Ka John Enriquez, tunghayin po natin ang tungkol sa Carabao. Pakinggan po natin ito. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Sa magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ikadalawang po sa buwan ng Mayo. At tulad po ng dati, itong buwan ng Mayo, pinaghihirap natin ang Farmers and Fisher Folks Month. Alam niyo po, pagka ang sinabi natin magsasaka, ang kadalasan pumapasok sa ating isip, ayon po nung simulat sa pool, bago po tumakbo ang pagbabago sa pagsasaka, ay yung pong isang tao na sa bukid na mayroong kasamang kalabaw na humihila ng pang-araro. Nilililang ang lupa para magandaan sa pagtatanim ng palay. Dahil ang unang panahon po, talagang ang pagsasaka sa palay lamang nakatuon. Na po. So, habang tumatakbo panahon, maraming mga tinatawag mga kaalaman at teknolohiya na ituturo sa mga magsasaka para ang kanilang pagkita o yung pamumuhay ay umunlad. Hindi na po puro sa palay nakaasa. Sa pagsasaka po ngayon, kung meron kayong lupa, marami kumita ka na malaki sa pamamagitan ng pagtatanim ng sari-sari, piling-pili na mga uri ng mga tanim na pwedeng pagkakitaan. At pag sinabi natin pagsasaka, ito po ang kalabaw. Ito pong water buffalo. Ito pong kalabaw ay isang hayop po na napagkukunan ng pwedeng kunan ng karne, gatas, maaari pong panggamit sa bukid. At ito yung naging palatandaan sa isang magsasaka ng kanyang kasiyakan sa buhay. Lalo sa mga iba't ibang rehiyon dito po sa ating bansa. Sa katunayan po, ang buong populasyon ng kalabaw o itong water buffalo sa ating daigdig ngayon ay umaabot po ng 204 million, kung saan 77 nito ay matatagpuan sa Asia. Sinasabi natin yung talaga na yan. Dalawang klase po kasi ang kalabaw. Yung tinatawag natin kalabaw na yung riverine para sa pagkuha dito ng karne at gatas. Ayan po. At yan po ay isa sa mga pinamamahalaan ngayon ng Philippine Carabao Center. At yung swamp, ito po yung para sa bukid. Ay kumakatawan dito. Sa dami nitong yung ginagatasan at kinukuha ng karne, may 80%. Sa mga pambukid natin, 11% lamang. Na po. Dahil, alam niyo po, itong mga huling dekada, marami pa nangyayari pabago-bago. Yan nga po, yung pagpasok ng mga traktora, bumaba ang populasyon ng ating kalabaw, doon bumaba. Alam niyo po, ang isang nangyayari po dyan, dahil nga po sa pagpasok ng mga traktora sa bukid, yung bumaba po, marami pong bansa sa ating dito sa Southeast Asia ang ganito nangyari. Dapat sa populasyon ng kalabaw sa ibang bansa, ganun din, marami bumaba. Sa atin, bumaba po tayo, simula po 1970, dati 4.4 na milyon ulo ng kalabaw. Pero nung umabot yung 1976, 2.7 milyon na lamang. Bumaba po. So, bawat sa pagitan niyan, ay meron tayong tinatawag na yung pong sinasabi natin merong tumataas ng konti, tapos pagpasok ng ibang taon, bababa na naman. Pero regular po yan. Hindi na po yung kamukhaan natin talagang na marami. Ngayon, isa pa rin dito yung sinasabi natin sa kasalukuyan po, ang kalabaw natin na inventaryo ay umaabot po sa 2.9 million. Sa yung kukunin po, ito makapagbibigay ng mga 6 milyong kilo ng karne na nagkakahalaga ng 12 bilyong piso. At ang gatas naman ito ay maaaring mapagkunan ng mga 8.5 o 8.6 milyong litro na nagkakahalaga naman ng 645 milyong piso. Yan po ang estimate dyan, kaya madali natin malalaman. Ngayon, meron po mga estratehiya ngayon na ginagawa para ang ating kalabaw ay mapanatili pa rin. Alam niyo po sa bukid noon, pag ay sa magsasaka ay mayroong kalabaw, malaking karangalan na po. Kung baga sa isang tao na magandang katayon sa buhay, may kotse,
ito po ang kanilang palatandaan. Pag may kalabaw yung tao na yun, ay maganda na po ang kanyang katayuan sa bukid, sa bahay po nila, sa kanilang lugar. Ganyan po. Kasi marami pa rin pong panahon na yun na yung mga magsasaka ay nakikihiram lamang o umuupa ng kalabaw. Ganun po kaya pagka nagkaroon na sila, malaking bagay na po. Yung binibigyan natin ng mga estratehiya, pag-aaral na ito, para mabigyan ng pagkakataon na mapanatili pa natin ang population na ito. Yung tinatawag natin mga programa na nakatuon lamang sa paggagatas. Ito po ay yung tinatawag na pagpaparami at ng pagpapanatili ng mga magagandang lahi, yung daily stocks. Kasi mga kalabaw na panggatas lamang, meron tayong mga native. Ang ginagawa po ngayon dyan, mga mabalakin dyan, palahian ng mga purebred. Para maging hybrid. Pagka ang kalabaw po naging mestizo, kung anong gatas yung pinoproduce dati, ay nadodoble po. Dahil po gumaganda ang katawan niya, lumalaki, at dumadami ang produksyon. Pati karni po niya, magiging magandang kalidad. Ganun po. Ngayon, isa ito sa mga programang isinasakasuparan po ito ng Philippine Carabao Center. At ang isa sa mga programa nito ay yung pong mahikayat yung, kaya marami po nagka-interest nila magbibigyan sila ng kalabaw, pagkatapos gagatasan nito. Pagka ang bibigay pa sa kanila babae, pagka yan po yung nagkaanak, yung babae niyan mapupunta naman sa kasusunod na beneficiary. Ganun po ang programa ngayon. Nabanggit ko po yung balitang ito dahil ngayon po ay buwan ng magsasaka at mangingisda. At ang pinakamahalaga po sa atin ngayon, sa kanila para mabigyan natin ng tulong, ay yung pong mga tinatawag mga hindi lang sa pagkuha ng karne ng kalabaw, para kumita sila. Yung value added po. Marami tayong mga programa na maaari natin itulong sa kanila para yung kanilang mga pinagkakitaan ay hindi lamang sa bukid, sa pamamagitan ng palay. O yun po, isang maganda pong programa pa ngayon na hihintin natin, pinagbabalakan na, pinasimulan na, sa ibig sabihin, at hihintin natin mapataas pa ang populasyon nito ngayon, lalo na sa paggagatas. Dahil sa katunayan po, hindi pa rin natin masasabi na ang mga buong magsasaka natin ay masasakop na ng modernization, katulad ng bibigyan sa kanila ng mga traktora. Kadalasan nga po, binibigyan ng Philippine tulong dyan, isang traktora po para sa isang samahan ng mga magsasaka, hindi po isang traktora para sa isang magsasaka. Ganun po yan. Kaya maganda pa rin, maganda pa rin ang programa, at maaring may traktora ito, kumikita ito wala siyang traktora, mayroon siyang kalabaw, maaring kumita pa rin siya, pinapaupahan niya, at pagkatapos po ay isang kanigdagang kita pa rin yan, para sa kanila. Kung nga po, dumako na tayo sa ating mga kasama, magbibigyan ng balita pa mula sa kanilang mga rehiyon para sa ating Regions on the Go. Sa temang highlighting the role of the LGUs in strengthening the mango industry of the Philippines, idinaos ang 3rd Mango Congress noong 28 ng Abril sa Botolan People's Plaza, Barangay Tampo, Zambales. Ito ay naging matagumpay sa panguna ng United Luzon Mango Stakeholders Association Incorporated at Region 3 Mango Stakeholders Association Incorporated at sa pakikipag-ugnayan sa Kagawaran ng Pagsasaka High Value Crops Development Program o DARFO3 HVCDP. Sa naging mensahe ni Undersecretary for Policy Planning and Regulations Mercedita Sombilla, kanyang binigyang pansin ang produksyon at exportation ng mangga. Ginanap ito upang matalakay ang mga hamong hinaharap ng industriya ng pagmamangga sa Pilipinas at mapagsama-sama ang mga stakeholders, eksperto at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nagbahagi rin ng mensahe ng suporta ang Regional Executive Director ng DARFO3 na si Crispolo Bautista Jr. Samantala,
Iniulat ni HVCDP Regional Coordinator Engineer A.B. David ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mango industry sa ikatlong rehiyon. Nagsilbi ring plataporma ang sinagawang Congress upang mas mapaigting at mapalakas ang industriya ng pagmamangga. Isa ito sa mga inihandang aktibidad kaugnay sa Dinamulag Festival 2023 na ipinakita ang pinagmamalaking kultura, tradisyon at mayamang agrikultura ng lalawigan. Rica Salas, para sa Agri-Balita, Central Luzon. Nagtutulungan ngayon ang Department of Agriculture or DA Caraga at Department of Education Caraga para sa implementasyon ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program or NOPAP. Ginanap ang groundbreaking ceremony at Memorandum of Agreement signing sa West Integrated School dito sa Butuan City kamakailan lamang. Ang West Integrated School ay maging benepisyaryo ng greenhouse na may kasamang nursery. Ang naturang proyekto ay sa ilalim ng NUPAP, isang bagong banner program ng DA para mas mapataas ang food production, lalong-lalo na sa mga urban areas. Maliban sa greenhouse with nursery, ang DA Caraga ay mamimigay rin sa mga paaralan ng mga buto ng gulay para sa kanilang urban agriculture project. Umasa si Agriculture Center Chief 2 at NUPAP Focal Person Marco Antonio Morido ng DA Caraga na ang vegetable production ng paaralan ay di lamang magkatulong sa food production, ngunit magkapagbunmod rin ng mga buto para sa ibang tao pag mas marami pa ang makapagtatanim. Ayon naman kay DepEd Butuan City Schools Division Superintendent Dr. Benerva T. Alves, malaking tulong ang naturang programa upang malinang ang pagmamahal ng mga kabataan sa agrikultura. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture Caraga, ang inyong tagapag-ulat. Upang bigyang daan ang kahalagahan ng pag-aalaga ng manok at mapaigting ang kasapatan ng supply ng agrikultura sa rehiyon, maging sa buong bansa, namahagi ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform sa pamamagitan ng halal program ng nasa 1,200 heads ng free-range native chicken na pinondohan sa ilalim ng GAAB 2022. Ginanap ang distribusyon noong 10 hanggang 11 ng Mayo taong kasalukuyan sa Maguindanao del Norte at sa Maguindanao del Sur. Nasa kabuuang 24 na kooperatiba at asosasyon ang mapalad na tumanggap ng naturang tulong. Bawat kooperatiba ay tumanggap ng tig 50 heads ng naturang manok. Layunin ng distribusyon na maiparating sa mga magsasaka ang tulong para sa kanila upang magkaroon sila ng karagdagang mapagkakakitaan maliban sa pagtatanim. Layunin din ito na maparami ang supply ng manok sa rehiyon at mapataas ang produksyon nito na naayon naman sa halal compliant practices. Maliban sa native na manok, ay tumanggap din ang mga benepisyaryo ng mga bitamina at sumailalim sa oryentasyon patungkol sa tamang pangangalaga at pagpaparami ng manok. Samantala, nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo at nangakong aalagaan at pararamihin ang naturang intervention. Mafaraming ani at kita, serbisyong Bangsamoro mula dito sa Barm Region, Nesrin Talib nag-uulat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan. At alam niyo po ba noong taong 1998, idineklara po ng United Nations ang International Year of the Ocean. Kasama rin ang Life Below Water sa 17 Sustainable Development Goals na isinusulong ng United Nations. Ating samahan sa bahaging ito ng MNP, ang Agri-History with Marie Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Oras na para sa Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Ako ang inyong segment host na si Marie Vergara. Nakatutok pa rin kayo sa ating himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Nitong mga nagdaang linggo, damang-daman natin ang init ng panahon. Kanya-kanyang pakulo tayo para mapreskuhan. Nariyan ang todong pagpaypay o pagtutok sa electric fan o aircon.
May mga gumagala naman sa mga mall para magpalamig. Ang ila'y kumakain ng malamig na pagkain at inumin. May ilan ding pumupunta sa mga beach at dagat para mag-swimming, snorkeling o scuba diving. Napalilibutan ng Pilipinas ng napakalawak na katubigan at dahil archipelagic country ito, maging ang mga nasa pagitan ng mahigit 7,000 isla natin ay nababalot din ng tubig. Matatagpuan sa bahaging kanluran ng bansa ang West Philippine Sea at ang Celebes Sea. Sa timog kanluran ng Pilipinas naman matatagpuan ang Sulu Sea. At sa bahaging silangan naman, nariyan ang Philippine Sea at ang Pacific Ocean na siyang pinakamalaking dagat sa buong mundo. Sa karagatang Pasipiko, matatagpuan ang pinakamalalim na bahagi ng dagat, ang Mariana Trench. Sa ngayon, ang nadiskubreng lalim nito ay nasa 10,984 plus minus 25 meters. Gayong marami pang kailangang gawing pag-aaral at eksplorasyon dito. Napakalaki ng ginagampan ng papel ng ating mga karagatan upang mapanatili ang buhay sa ating planeta. Ayon sa United Nations Environment Program, nasusustentuhan nito hindi lamang ang ating mga hanap buhay, ekonomiya at pangangailangan para sa tubig pang-inom, panluto, pandilig, irigasyon at kung ano-ano pa. Kaya rin itong buhayin ang aquatic at marine biodiversity sa buong mundo. Mayroon din itong kontribusyon sa pagpapanatili ng temperatura ng ating planeta. Hanggat nasa magandang kondisyon ang ating mga karagatan, kaya nitong palamigin ang ating global temperature at mag-generate ng oxygen para sa ating paghinga. Kaya naman noong taong 1998, idineklara ng United Nations ang International Year of the Ocean. Kasama rin ang Life Below Water sa 17 Sustainable Development Goals na isinusulong ng UN. Bilang pakikiisa, ipinatupad ng Pilipinas ang iba't ibang inisyatiba upang pangalagaan at protektahan ang ating mga karagatan at ang mga buhay rito. Isa sa mga inisyatibang ito ang paglagda sa Proclamation No. 57 noong December 11, 1998 upang ideklara ang buwan ng Mayo bilang Month of the Ocean sa Pilipinas. Ayon sa proklamasyon, Mayo kasi ang peak fishing season sa bansa. Layunin nitong isulong ang pangangalaga, pagpapaunlad at sustainableng paggamit sa ating ocean resources. Katuwang ang iba't ibang institusyon at sektor ng ating lipunan, pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources at ng Department of Agriculture o DA sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR ang selebrasyong ito. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng Maunlad na Pilipino, facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History! Yan, masasabi nating ugnay ito sa nalalapit pong pagbubukas ng Fisheries Week next week. Abangan po ang bahagi ng Agri-History at sa susunod po mga episodes, kayo nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, muli po mga ka-agri sa atin pong seryeng ito, sa ating episode ngayong umaga. Nakasama po natin ang ating technical consultant for assets ng VA Filmec. Walang iba ko hindi na po bago sa atin, si Doc Rod Estigoy. Welcome po ulit, Doc Rod, sa ating MNP. Tayo nga po ay medyo
hindi natin palalagpasin ang pagkakataon na mapag-usapan po natin ang tungkol po sa ating nalalapit na event patungkol or kaugnay ng post-harvest loss. So, sa tulong po ninyo, Doc Rod, by the way, kamusta po pala kayo? Ang dami na nating Yes. Maganda umaga po sa bawat isa at sa mga masagid natin tagapakinig dito sa Maunlad na Pilipino. Yay! Thank you so much po once again, Doc Rod. At ayun nga po sa ating tinatry nating intro na kanina, pahapyawan naman po natin, lalo na po yung mga listeners natin na might be the first time narinig nila, ano po ba yung post-harvest loss? Oo. By the way, kailangan natin itong i-observe, kaya yung meron tayong post-harvest loss prevention week. Oo. At ang post-harvest losses, ito yung nawawala, ito yung mga nabubulok, ito yung mga nasasayang na pagkain natin doon from supply, yung nagpo-produce hanggang sa dumating ito sa table ng ating mga consumers. So, ang tawag natin dito collectively ay post-harvest losses, na kung saan ito ay maaari naman nating masawata o pwede naman pala natin itong ma-save itong losses na to. Kaya meron tayong post-harvest loss prevention week. Nga po, so bigyan po natin ng mas malalim pa pong laman siguro ito, Dr. Rodano. Ano ba meron ba tayong datos base po sa DA Filmec tungkol po sa mga post-harvest losses na ito dito po sa ating bansa? Yes, for example, Ella, sa grains lang, i-focus natin sa rice particularly. Ang datos po namin ay meron tayong nawawala o nasasayang na 16.47% ng ating inaaning palay sa kabuuan ng Pilipinas taon-taon ito. So that means itong 16.47% na ito, kung i-convert natin ito sa kunwari peso value, yung 16.47 na percentage ng losses, kung meron lang tayong 19 million metric tons na palay harvest, ito yung pinakamataas yata natin na nakamit nitong mga nakaraang taon, 19 million metric tons of palay. Kung ito ay ita-times natin sa 16.47, ang suma nito ay meron tayong nawawalang 60 billion worth of palay na supposedly ay pang-ambag natin o pandagdag na sana sa ating volume ng i-consume sa Pilipinas. Subalit, ito ay nawawala o nasasayang dahil sa inefficient na handling natin sa post-harvest activities or operation natin sa rice. Sa rice pa lang yan, Ella, pero pagdating naman doon sa perishables, ang tawag natin sa vegetables and itong ating fruits, ang tawag natin dyan ay perishables dahil madali itong mabulok. Meron naman tayong doon sa datos na sinasabi ay may kaukulan na losses pagdating sa fruits ay 28%. Napakalaki nito dahil perishables nga, Sa gulay ay meron tayong umaabot ng 40%. Estimates lang yan na data natin. Yung kasing ginawa ng Filmec na pag-aaral, yung 16.47, ay loss assessment study talaga ito pagdating sa rice. So itong dalawang datos na to, 28% ang nawawala o nasasayang sa ating fruits and vegetables, 40 for vegetables, ay estimates ang tawag natin dito. So ito nga po, nililinaw natin na kanina po nabanggit na natin sa rice pa lang at saka dito po sa mga perishables sa ating mga kababayan. Ito po yung ating ito yung realidad, Doc Rod, na kung bakit mahalagang tutukan yung galaw ng datos na ito. Kasi lahat yun,
wala na. Waste na po yung naging yung datos na yun ay waste na. Wala na siyang pakinabang. So dito po sa ating intervention with regard sa ating Department of Agriculture, sa pamamagitan po ng ating PhilMec, paano po natin nabibigyang tuon na ito po ay mabawasan? Sige, halimbawa, yung intervention sa tinatawag nating post-harvest sa pagdating sa yung machinery component ng rice competitiveness enhancement, pag nag-introduce tayo ng machines like for example itong combine harvester, meron na tayong masisave na doon sa taya meron na tayong masisave na 2.59%. That means mababawasan natin ang ating nasasayang sa harvesting, sa piling at sa threshing ng palay ng 2.59% kung gagamit tayo ng combine harvester. At the same time, kung magtutuyo naman tayo sa mechanical dryers, meron tayong masisave na 1.85% from doon sa drying losses na 5.86%. Sa makatwid, kapag makabawas tayo ng between ang suma total nito ay 4.44% na kaagad. So from 16.47%, mababawasan mo siya ng 4.4% sa pamamagitan ng intervention ng machineries, then meron na tayong nasisave na ganitong klase o ganitong karami ng butil kapag ang intervention natin ay machineries. So isa pa lang yan sa mga interventions na ginagawa at ganun din kapag nagturo tayo ng tamang pamamaraan, itong mga magsasaka natin sa palay ay matuto sila kung kailan yung magandang pag-aani ng palay at ma-handle nila ito efficiently sa pamamagitan ng tamang operations ay may tulong pa rin ito sa ating pagbawas ng mga nasasayang sa butil. Ayun, napakalaki, no? Pero, Doc Rod, na-curious lang ako bigla. Itong mga post-harvest loss natin, hindi siya entirely mawawala talaga sa process. Pero yung binibigyan natin, tama po ba? Pero ang binibigyan natin ng importansya ay yung hindi ganun ka-glaring naman yung loss na ito. Okay. By the way, Ella, para lalong ma-appreciate nung ating mga nakikinig, may tinatawag tayong quantity loss. Ito yung numerical value. Meron pa rin tayong tinatawag na quality loss. Ito naman yung deterioration of quality. Maaring bumaba yung nutrient value nito, yung pagkain. Hindi lamang siya yung quantity loss na tinatawag natin. Maaari ding yung losses in terms of its commercial value. So, sapin-sapin at patong-patong na consequences kapag hindi tama ang post-harvest handling ng ating ginagawa sa ating mga produkto pagkatapos na ito ay maani natin. Ayan, may natutunan po tayong bago sa ating mga, syempre, para ma-appreciate natin. Bakit ba natin to ginagawa? Lalo na tong nalalapit na 4th week ng May. Doc Rod, balita ko meron kayong hinahanda po with regards po sa ating topic ngayong umaga, which is ang ating Post-Harvest Loss Prevention Week. So ngayong taon po, bigyan lang po natin sila siguro ng idea din, no? Kasi commemoration lang naman po ito parang every month may ganitong ginagawa, pero continuous naman yung effort natin to fight yung malaking datos ng ating post-harvest loss. So anyway, dito po sa ating every 4th week of May, ilang taon na po ba natin itong pinagdiriwang? Okay, magandang tanong yan, Ella. Ito ay 23 years na natin itong ginagawa ng observance ito kasi noong May 2000, noong si Pangulong Erap ang ating presidente, ay nag-sign siya ng proclamation number 298 na kung saan ang 4th week of May ay pinangalanan natin na Post-Harvest Loss Prevention Week na kung saan ang gagawin ng ahensya natin at mga kasama natin sa DA ay
makakreate tayo ng awareness, no, to curb post-harvest losses at ma-maintain natin yung food safety and self-sufficiency by reducing yung post-harvest losses sa lahat ng klase ng pagkain na pinoproduce natin sa Pilipinas. So 20 years na tayong nag-awareness campaign dito sa Pilipinas mula pa noong May 2000. Ayan. So for this year po ba, Doc Rod, blended pa rin po ba yung mga activities natin? Ano po ba yung mga aabangan nating mga pakulo for this? Maganda yan. At ito nga, ini-engage natin ang mga regional information officers natin sa DA. Ang RAFIs ay kasama natin sa drum beating activities o pagkalampag para makakreate ng awareness sa region. Meron kami inihanda na mga radio plugs and radio spots tungkol dito sa ginagawa natin na ang tagline namin ay mas masaya kapag walang naaaksaya. Ayan. So sa Give Ani campaign, itong gagawin natin for the last week of May, between May 22 to 27, kasama natin ang mga regional information officers ng Department of Agriculture. Kakalampag tayo sa pamamagitan ng radyo at iba pang platforms. At yun yung una. Pangalawa ay magkakaroon din tayo ng yung observance nito ay ma-highlight, ma-feature natin ito sa mga bakuran ng ating pong mga DA attached agencies and bureaus at iba pang mga units sa pamamagitan ng pagkakabit ng streamer o tarpaulin na nagnodoon yung Post-Harvest Loss Prevention Week at ilalagay natin ito sa May 22 hanggang May 27. Pangatlo ay merong pagkilos na ako bilang spokesperson ng PhilMec ay mag-guest ako sa mga regions at ipapaliwanag ko itong Post-Harvest Loss Prevention Week sa pamamagitan ng pwedeng phone patch or live interviews na siyang gagawin doon sa local level ng mga regional information officers natin. Ayun. Marami tayong aabangan at kasama po ninyo, DA PhilMec, ang ating mga regional farmcasters, kasamahan din po ng ating mga regional offices and LGUs ng agriculture. So, aabangan po namin yung mga radio plugs para maibahagi din namin sa mga listeners kagaya dito sa ating maunlad na Pilipino. Ayun nga po, so Doc Rod, bago lang natin natuluyang bitawan ng ating topic for this morning, siguro po kahit kaunting mensahe po na pertaining or iikot sa ano na po ba yung ating mga nakamit sa patuloy na pag-obserba po ng ating Post-Harvest Loss Prevention Week for 23 years. Una ay nagkaroon ng kamalayan ang ating mga, hindi lamang naman kasi ito concern ng magsasaka, producers, hindi lang din ito concern ng mga food handlers na tinatawag, yung mula doon sa harvest, yung mga nag-iempake, yung mga nagtatransport, iba yung mga nasa palengke, kundi ito ay concern ng bawat Pilipino dahil it runs across the supply chain na tinatawag mula doon sa production ng pagkain hanggang doon sa consumer wall. So that means everyone should be involved dito. Kaya nagbibigay kami ng awareness na kailangan ang bawat Pilipino ay magkaroon ng ganitong kamalayan na kailangan nating iwasan ang mga nasasayang na pagkain, lalo na ang butil, prutas at ang gulay. So yan ang nagampanan na namin sa PhilMec. Bawat taon ay nagkakaroon tayo ng ganitong mga information campaign para lalong umangat ang kaalaman at kamalayan ng ating sambayanang Pilipino tungkol dito sa kahalagahan na tayo'y kailangang mabawasan ang nababawas na pagkain. Ayan, abangan po natin ang mga nalalapit na gawain kaugnay po ng ating 23rd na ba, Sir Doc Rod? 23rd yun this year. Okay, ang ating 23rd na
Post-Harvest Loss Prevention Week, mga ka-agri, mga kababayan. Nakasama po natin walang iba kundi si Doc Rod Estigoy, ang spokesperson and technical consultant for assets ng BA Philmec. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga masugid nating tagapakinig. Magandang umaga po sa bawat isa. At narito po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, matutunghayan natin ang balita tungkol sa pagtatapos ng World Bank Implementation Support Mission sa proyekto ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Tinapos ng DAPRDP ang 15th World Bank European Union Implementation Support Mission sa isang wrap-up meeting noong May 2, 2023. Ang pulong ay dinaluhan ng mga opisyal at kawani ng DA, PRDP, World Bank at European Union. Ang wrap-up meeting ay idinaos upang maibahagi ng bangko ang kanilang mga komento, obserbasyon at mga aral na natutunan mula sa mission. Nagpasalamat si DA Senior Undersecretary Domingo F. Panganiban sa World Bank sa suporta sa Department of Agriculture sa layunin nitong maitaas palalo ang antas ng sektor ng agrikultura at ng fisheries. The World Bank accept our sincere gratitude for remaining as our strong ally in transforming the agricultural and fisheries sectors in the idea of what it is now. Tiniyak din ni Senior Yusek Panganiban sa World Bank at European Union na patuloy na pananatilihin ng DA ang mga nasimula nitong tagumpay sa pagpapatakbo ng proyekto lalo na't ngayon ay naghahanda na ang ahensya sa scale-up ng project. Ang scale-up ng PRDP ay naglalayong mas marami pang proyekto ang maisagawa upang mapabuti ang akses ng mga magsasaka at mangingisda sa mga pamilihan at mas mabigyan pa sila ng maraming oportunidad upang lumaki ang kanilang kakayahang kumita. Samantala, nagpasalamat ang World Bank at European Union sa matagumpay na pagkumpleto ng mission at pinasalamatan ang mga project implementers sa kanilang di matatawarang dedikasyon na matulungan ang mga benepisyaryo. And the time has really flown very fast. And I would really like to celebrate and thank the DA for the excellent partnership, especially Senior Yusek Panganiban, Asik Arnel, Director Shandy, and the whole PRDP and MIADP. I really especially thank you for your dedication and commitment, your trust, and your kindness to me and our whole team. We are really here to support the farmers and fisher folks of the Philippines so that they can have a better life and that no one is left behind. And we will be with you as we go forward on this road to really make it a success in the future. So I just want to thank you again, and I wish you all the success in terms of the approval of the MIADP and the PRDP scale-up and the implementation of the PRDP AF2 with the eco-financing in the future. Thank you very much. Maraming salamat. Para sa kanila, isang malaking karangalan ang makipagtulungan sa DAPRDP. Ang pulong ay nagtapos sa pasasalamat ni DAPRDP National Deputy Project Director Shandy Hubilla sa EU at sa World Bank, lalo na kay World Bank Practice Manager Dina Umali Denninger at World Bank Operations Manager Akim Fok dahil ito na ang kanilang huling mission kasama ang PRDP. This will be your last PRDP mission. We are saddened by your, but no, we are happy. At the same time, sad. You are going to have a new assignment. Inihayag din ni Director Hubilla na ang susunod na mission ay pansamantalang nakaschedule sa October 2023 pagkatapos ng inaasahang pag-aproba ng PRDP scale-up sa third quarter ng taong ito. Para sa iba pang kaganapan at mga balita tungkol sa DAPRDP, patuloy na makinig tuwing Sabado dito lang sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding
opportunities. Maraming salamat DAPRDP. Abangan pa ang Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At kilalanin natin ang Farmtastic Pinoy mula po sa Caba, La Union na siya Evelyn Gonzalez Banan sa bahaging ito ng ating programa na Farmtastic Pinoys. Kasama muli si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Farmtastic Pinoys na! Kasama ako, ang inyong segment host na si Marie Vergara. Nagsimula muna ang ating Farmtastic Pinoy sa pagtatrabaho sa pribadong sektor. Ngunit nang piliing manatili sa bahay upang alagaan ang kanilang 5 anak, nakita niya sa pagsasaka ang maraming oportunidad upang maging produktibo at maunlad. Kilalanin natin ang ating Farmtastic Pinoy mula Caba, La Union na si Evelyn Gonzalez Banan. Ipinanganak noong September 24, 1965 ang Commerce Accounting graduate na si Evelyn G. Banan. Nagsilbi siya sa kanilang barangay council bilang secretary at treasurer, dahilan upang maisulong niya ang mga pangangailangan ng kanilang komunidad. Lubos niyang ipinagmamalaki ang kanyang 2.5 hectares na sakahan. Malaking bahagi nito ay tinatamnan niya ng palay, ngunit mayroon din itong mga tanim na mais, prutas, gulay at punong kahoy. Samot-saring hayop din ang pinapalaki ni Evelyn dito. Bilang pandagdag kita, sumabak si Evelyn sa corn processing at corn grits production. Tinatayang nasa 347,000 pesos ang kinikita niya sa kanyang agri-ventures taon-taon. Upang mapaganda ang kanyang ani, gumagamit si Evelyn ng organic fertilizers gaya ng vermicomposting, carbonized rice hull, fermented plant juice, insect repellent na halaman, at microorganisms. Ang Department of Agriculture, siya ang nagturo sa amin kung paano mapaganda ang pagpa-farming system namin. Sila ang nagbigay ng mga seminar, nag-attend kami para gumanda ang farming system at mapalago ang aming mga tanim. Isa ring farmer leader si Evelyn. Bahagi siya ng iba't ibang samahan sa kanilang komunidad, gaya na lamang ng San Jose Caba Multipurpose Cooperative. Bukod sa pagiging bookkeeping officer at secretary nito, siya rin ang production manager ng kanilang food processing venture na Cabalicious. Napalawak rin nito ang kanilang kooperatiba sa kanilang pagpasok sa rice milling at corn processing. Nakamit din nila ang mga sertipikasyong patunay ng kalidad ng kanilang mga produkto. Bawat miyembro sa kanilang kooperatiba ay naging Agrarian Reform beneficiaries ng Department of Agrarian Reform, dahilan upang makapagtatag sila ng sariling techno-demo site sa ilalim ng Rice Block Farm Productivity Enhancement Project nito. Nakatanggap din sila ng Kadiwa ni Ani at Kita Grant mula sa Department of Agriculture o DA at kinilalang accredited palay supplier ng DA National Food Authority. Sa pagpasok ng COVID-19 pandemic, isa si Evelyn sa mga humarap sa matitinding hamon. Bagaman mahirap ang pagmobilisa ng kanilang mga produkto dala ng community lockdowns, pinagsumikapan niya ang paghahatid ng kanilang mga ani upang makatulong na rin sa pagtiyak ng supply ng pagkain sa kanilang lugar. Ang kanyang katatagan at kahusayan sa larangan ng agrikultura ay ilan lamang sa mga dahilan upang kilalanin si Evelyn bilang isa sa national finalists ng 2022 DA Search for Outstanding Rural Women, kung saan kinatawan niya ang Ilocos Region. Isaisip natin na hindi lang lalaki ang dapat magsasaka. Dapat tayo ring mga babae, kayang-kaya natin ito na maging magsasaka.
Dahil dito natin makikita ang kaunlaran ng ating bayan. Masarap talagang maging magsasaka kasi dito talaga nanggagaling ang mga pagkain ng mga tao. Yan si Evelyn Gonzalez Banan, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat, Imari. At yan po ang Farmtastic Pinoys para sa araw na ito. At welcome po sa ating Agri-Trivia segment. Batid ba ninyo? Tungkol po ang ating impormasyon sa microbial control agents against post-harvest anthracnose. Yan po, ang ating microbial control agents against post-harvest anthracnose. Ang pag-uuri ayon sa operasyon, ito po'y pamamahala ng post-harvest disease. Pag-uuri po sa pamamagitan ng strategic trust, tumaas na recovery rate ng hindi gumagamit ng fungicide, occupational health ng mga farm workers, kaligtasan ng mamimili, kawalan ng mga harmful residues, at pagtaas ng restrictions. Ito po ay binuo taong 2015. Para po sa description ng teknolohiyang ito, ang DGA-02 at DGA-14 sa ratio ng 1:12 bilang treatment dilution na may exposure period na 10 segundo. Pagkatapos po ng hot water treatment ay nagbibigay ng mas magandang option kumpara sa industry standard ng HWT plus fungicide na kinakailangan ng export market. Ayan po ang ating microbial control agents against post-harvest anthracnose. At impormasyon po yan hatid sa atin ni Doc Rod Estigoy, Technical Consultant on Assets ng PhilMec, at isinali naman sa wikang Filipino ni Ginang Marites Madera. Ayan po ang ating batid ba ninyo para sa linggong ito. Magbabalik po tayo makalipas ilang sandali. Kapantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Patuloy po kami nagpapasalamat aming mga food heroes. Ibahagi lamang po natin ulit yan mga ka-agri, yung tampok na grupo kada linggo sa selebrasyon ng buwan ng magsasaka at mangingisda sa DA Central Office. Abangan po natin yung kanilang inihandang weekly technology at product demos. Ang tambayanan po ninyo sa aming mga social media page, ang official naming Facebook, sa DA Central Philippines. Ang mga nagdaang linggo po, nagtampok tayo dyan ng organic at halal food industry development program ng mga features at gayon din ng crops na sinundan naman ng livestock and poultry weeks. Kagaya nga po na bahagi natin earlier, next week po, abangan ang linggo ng fisheries. Ayan. Muli, maraming salamat po sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Ang MNP ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture and Fisheries Information Division. O ngayon po natin ay pagkain kaisipan para sumagang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 10, Talata 22. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Maraming salamat po, Kajan, mula po sa DA. Inyo po napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
Agapay ng Sambayanan na may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP, ang kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa DZAS family na kasama po natin na buong ng episode na ito at ng iba pang mga episode na hatid namin sa inyo. At sa inyo po syempre na mga nakikinig sa oras na ito. Samahan niyo po kami ulit next week, same time, 5 to 6 in the morning. Amin pong panalangin na lagi po kayong nasa maayos na kalagayan sa kaluguran ng ating Panginoon. Ayan po't kasama lahat ng aming katuwang sa programang ito. Kabilang siyempre si Ka John Enriquez. Ako po, si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli po at enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.